brothers and sisters, hindi magiging palasak na kasabihan ang kasabihang life is short o ang buhay ay maikli lang kung wala yung katotohanan. Marami nang nakapagpatunay niyan. Unfortunately, maraming nakapagpatunay niyan. Baka nga nauso yung kasabihang yan dahil ang mga nakapagpatunay niyan ay yung mga taong may napagsisihan. Kasi madalas, na-embrace lang natin ang katotohanan ito kapag may mga chance tayong pinalampas na mahalaga na hindi na maibabalik pa. Kapag may mga namatay na mga mahal sa buhay na mahalaga. Kapag tayo mismo ay mamamatay na. So bakit tayo maghihintay na matuto sa sarili nating kamalian kung ngayon pa lang ay pwede na tayong matuto sa pagkakamali ng iba? Kasi kung hihintayin pa natin matuto tayo sa pagkakamali natin, makababawas pa yun lalo ng oras natin, ng panahon natin sa mundong ito. Mahirap maghabol, mahirap bumawi. So as early as now, matuto na tayo sa kanilang kamalian. Tandaan po natin ang kamatayan ay nagsisimula hindi lamang kapag tayo totally nategi na. Ang kamatayan ay nagsisimula sa bawat buwan, sa bawat araw, sa bawat minuto, sa bawat segundo na pinipili nating yakapin sa buhay ang mga walang kwentang bagay. Yung pagka-gadget mo, na inaabot ka ng kung ilang oras, yung pakikipag-chismisan mo, yung pagtingin mo sa buhay ng ibang tao, maiinggit ka lang dyan. Mabubuwisit ka lang sa mga nakikita mo mga videos na yan. Magkakasala ka lang diyan. Bakit mo sasayangin sa pagkikimkim ng galit, sa hindi pagkibo sa mahal mo, sa pagtatrabaho at pagninegosyo na mapapabayaan mo na ang pamilya mo? Sa pagkakasala. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para sa mga bagay na ito. Kaya sigurado ko na magiging malungkot tayo ang pagkamatay natin kung makakamatay natin ang lahat ng ito. Tama, wala tayong choice kung kailan tayo mamamatay. Pero meron tayong choice kung paano natin gusto mamatay. I mean, kung gusto mong maging masaya o malungkot ba? Kung gusto mong maging fulfilled o unfulfilled ba? Kung gusto mong mamatay ng sulit na ang buhay mo o kulang na kulang pa, bitin na bitin ka pa. May choice tayo dyan. At yan ay madedetermine kung paano natin isinasabuhay ngayon pa lang ang ating buhay. Kaya ngayon pa lang kapatid, piliin mo na kung sino ang gusto mong maging sa buhay mo. I mean, yung pasok sa talento mo, yung talagang ikaliligaya mo. Piliin mo na kung saan mo talaga gustong mapunta. Yung paroroonan ng buhay mo at hindi yung umaayon ka lang sa gusto ng ibang tao, sa agos ng mundo. At maaring hindi mo mapili yung reaksyon mo sa isang bagay na nangyari sa iyo. Nasaktan ka, nagkamali ka, nagkasala ka. Natural malulungkot ka. Natural ma-frustrate ka, ma-disappoint ka. Initial reaction yun. Pero piliin mo ang magiging disposition mo pagkatapos no. Sapagkat yung initial reaction, wala kang magagawa doon. Pero yung pipiliin mo o magpapaalipin ka sa isang sitwasyon pagkatapos ng choice mo na yun. Habang maaga, choose what is right for our life. Every day, we choose to live and not to die sa bawat moment ng ating buhay. Maging panalangin naman natin araw-araw, pagkagising sa umaga, bago matulog, yung naging panalangin ni David, Psalm 90 verse 12, Lord, teach me to number the days of my life so that I may gain wisdom of heart. Literal na pag-asalin, Panginoon, tulungan mo ko na mabilang yung mga natitira pang years o panahon sa buhay ko para maging marunong ako sa buhay na ito. Kasi coming from that literal na pag-asalin, kung titingnan talaga natin, chinek ko kanina yung survey from 2019, ang sabi doon, ang life expectancy ng bawat Pilipino, lalaki, nasa 65, babae, 75. Akalain mo lang naman, haba yan. Pero isipin mo, ilang taon kang mag-aaral. Ilang taon kang subsob sa negosyo, sa trabaho para makaipon kahit pa paano. Ilang taon din yung araw-araw
Focus ka sa trabaho mo, bilang ina, bilang ama, sa pamilya, lalaba ka, etc. Lahat. So, isipin po natin, kung babawasan pa ito ng pagka-gadget natin, kung babawasan pa ito ng pagtatanim ng galit natin, kung babawasan pa ito ng pagkakasala natin, kung babawasan pa ito ng mga walang kwentang bagay sa buhay natin, ilan na lang ang matitira dyan. Yun na lang talaga. Kaya sana, bawat minuto, isulit na. Let us live each moment of our life as if it is our last. Para maging ibang disposisyon natin, para ang buhay natin ay isulit natin. Time heals. Time heals wounds. Hindi laging totoo yun. Ay kahit nga sa literal na pangyayari, nasugatan ka, nasaksakan ng ice pick, syempre, dugo. Magmamagandang loob sa iyo yung mga tao. Dadaling ka sa ospital, sabihin mo, hindi, dito na lang ako. Bakit? Time heals. Lalo kang duduguin. Lalo kang manghihina. Ikamamatay mo yan. Ikasisira mo yan. Ganon din ang mga bagay na tulad ng pag-aaway, di pagkakaunawaan na kung minsan na nagsisimula sa mga simpleng bagay lang din naman. Kapag pinagtagal mo yan, naku, mas lalong lalala yan. Mas lalong gagawak yan. Mas lalong lalalim yan. Kasi pagagawakin, palalalimin, palalalain ng promotor ng away yan. Ang demonyo. Paano yan gagawin ng demonyo? Ay, halimbawa, hindi mo na kayo na magkikibuan, mag-asawa, magkapatid, mag-ina, mag-ama. Ang gagawin ng demonyo, magseset siya ng isang pagkakataon na parang nalulungkot ka. Ay, bubulungan ka ng demonyo. Nakita mo na, hindi ka man lang ma-text. Hindi man lang makapag-miss call. Hindi man lang makapagparamdam. Tinitiis ka niya. Kapal ng mukha siya, may kasalanan. Siya pang tumitiis sa'yo. Nakita mo. O kaya, magseset siya ng pagkakataon na habang ikay nalulungkot na ganon, biglang yung asawa mo, nakatampuhan mo, yung kapatid mo, nakatampuhan mo, abay, for some reasons ay may napanood o may nakita na palabas sa FB, sa YouTube o kaya sa TV na nakakatawa, natawa. Maririnig mo yun. Ano sabihin ng demonyo sa'yo? Nakita mo na. Kahit hindi kayo nagkikibuan, masaya pa rin siya. Wala ka talaga sa kanya. Di ba? Binubulag ka na ng diablo para maging malala na. Tama namang when you are not at your best, wag muna harapin yung tao. Space and time muna. Pero wag namang million years. Wag matatagalin. Kasi hindi makatutulong yun. Kaya pansinin po ninyo sa ating ebanghelyo. Ang sabi dito, kapag naalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, hindi pinag-uusapan dito sino ang may kasalanan, sino ang mali, sino ang tama, hindi. Sino ang unang makaalala, teka, hindi kami ayos mag-asawa. You make the first move. Dapat may mauna. Oo, kahit naman hindi ikaw ang may kasalanan, hindi naman ibig sabihin nun magsasorry ka. Okay, huwag ka magsorry. Kasi baka isipin niya, maling-mali na siya, tama pa siya. Pero magparamdam ka na nagre-reach out ka. Na pinapansin mo siya. Na gumagawa ka ng paraan para mag-reconcile kayong dalawa. Ganun. Let me end with this. Kasi nag-end din ang ebanghelyo ng ganito tungkol sa paghuhukom. Ang ni-insinuate nito marahil ng Panginoon ay pwede rin yung katotohanan na maikli lang ang buhay. Huwag nating aksayahin sa mga walang kwentang bagay. Katulad ng pag-aaway. Kasi sa mga oras na tayo nag-aaway at sa mga oras na hindi tayo nagkikibuan, nagtitiisan, marami ang panahon na nasasayang. Forgive! Magpatawad ka. Gumawa ka ng mabuti kahit sa nagkasala sa iyo. Can we take it? Aminin. Kapag naiisip pa lang natin yung taong nagkasala sa atin, yung tindi ng ginawa sa atin, nasisira na ang moment natin. Diba? Alam po ninyo, kapag ako'y nagpe-prepare ng homily para sa inyo, ako ang unang-unang tinatamaan ng pine-prepare ko. Kasi habang nagpe-prepare ako nito, bigla akong naisip, naku,
Bigla akong nakakita sa FB, anak ko. Yung kandidato sa senador, nainis ako. Kasi ang bastos-bastos niya. Ang sabi nga nung kaibigan ko, si Philip Fajardo, parang nakakain ng basura. Kasi kapag siya ini-interview, kanal, imbornal ang lumalabas sa bunganga niya. Foul talaga. Parang hindi nag-aral. Huwag kayong magmarites. Si ano yun? Huwag ganun. Kasi nga, ito yung sasabihin ko sa inyo. The moment I thought of this person, naisip ko, Lord, ito ba yun? Ito ba yung mamahalin ko? And suddenly, parang naisip ko, sumasagot si Lord, totoo. Lahat ng sinabi mo, kaya mo. Itong mahalin ang kandidatong ito ang mag-isip ng mabuti para sa kapakanan niya. Kaya mo? Hindi! Yun ang kayanin mo para mas maging strong ang pananampalataya mo. Mahirap po ito, ha? Mahirap ito. Pero kakayanin natin kung magkakaroon tayo ng mentality ni David. Ang sabi niya sa ating first reading, sana nag-catching ninyo. Ang sabi niya dito, for the Lord rewards those who are faithful and just. Ginagantimpalaan ng Panginoon ang taong tapat at matuwid. Yung hindi humihilig sa pagkakasala, ano man ang mangyayari. That's it. And mind you, yung blessing na iniisip ni David dito, hindi just, hindi basta-basta. Kasi mahirap yung ginawa niya. Lahat ng mabuti na gawa, pleasing to God. Lahat ng mabuting gawa, nire-reward ni God. Lahat ng mabuting gawa, nakapagpapalalim, nakapagpapastrong ng ating pananampalataya. Pero sigurado ko, iba ang mabuting gawa sa ngalan ng pagpapatawad. Kasi mahirap yun. Sabi ko niya sa inyo kanina, di ba? Hindi natin nakasanayan yun. Because that is practically against our nature. Kaya nga kapag sinasabi sa iyong, patawarin mo na, anong sinasabi mo? Diyos ba ako? We attribute such forgiveness only to God. Kaya nga meron tayong kasabihan, to err is human, to forgive is divine. Hindi sinasabing to share is divine. At kaya nga sinasabi sa ating gospel reading, when we forgive, we become more like sons and daughters of God. Tayo mas nagiging mga anak ng Diyos. At kaya nga, ito, pansinin po ninyo, ang sabi sa ating gospel reading, be merciful as your heavenly Father is merciful. Alam po ba ninyo ito? Mauulit ito sa ibang part ng gospel. Gospel according to St. Matthew 5:48. Dito ang sabi, be merciful as your heavenly Father is merciful. Kay Matthew, be perfect as your heavenly Father is perfect. Iniba lang yung salita. Bakit? Ang pinapakita dito, mercy is the perfection of God. Kaya kung gusto mong maging perfect, kung gusto mong mas maging ganap, kung gusto mong mas mapalapit sa Diyos, kung gusto mong mas maging tunay na anak ng Diyos, kung gusto mong mas lalong matuwa sa iyo ang Diyos, forgive. At dahil kapag when we forgive, tayo mas napapalapit sa Diyos, tayo mas magiging tunay na mga anak ng Diyos, hindi kalabisang sabihin that when we forgive, ang blessing ay hindi basta-basta. Ito'y malulubos. Ito ay aagos, siksik, liglig, at umaabaw pa. And then it overflows. Hindi lang ikaw ang maapektuhan, kundi ang maraming tao. Kapag nag-stick ka to what is right, pero you are conquering evil with good, mas magkakaroon ng unity ang bansa ito. Kapag magpatawad ka, lang nagkasala sa iyo in the context na lalo na ng isang pamilya, mas maraming mangyayaring maganda. Maniwala ka. O pwedeng dahil sa pagkapatawad mo sa mister mong nagkasala sa iyo, pwedeng mas magbago siya. Lalong-lalo na yung mga sumablay ng isang beses lang. Ito hindi naman talaga mga babaero ito eh. Nasablay lang isang beses. Sinisigurado ko sa iyo, patawarin mo yan, magbabago yan. Sigurado ko. Halimbawa, nagkamali lang ng minsan ng misis mo, patawarin mo. Mas magbabago yan, maniwala. Mas mamahalin ka niya. Paano kung sa pagpapatawad mo, mas magbago nga yung tao?
Paano kung sa pagpapatawad mo sa asawa mo, mas sumaya ang mga anak mo? Paano kung sa pagpapatawad mo sa kapatid mo, maging masaya ang mga kapatid mo at ang mga magulang mo? Paano kung sa pagpapatawad mo sa isang kapamilya mo, hindi man maibalik yung dati, masave man lang yung natitirang kaunti hanggang huli? Ayaw mo ba yun? Paano kung sa pagpapatawad mo, hindi lang ikaw ang makapag-move on, kundi ang mga tao na nakapaligid sa'yo? Kesa nasa stuck ka sa nakaraan, sa kalungkutan, sa galit, wala nang ibang nadadagdag sa buhay mo, sa puso mo, kasi punong-puno na ng galit ito. Ito. I-gets nyo to, ha? Kasi madalas ang hindi makapagpatawad, talagang yung sinaktan ng masaklap. At madalas, yung hindi makapagpatawad, yung may kuman. Sino yung may kuman? Yung naging mabuting tao naman pero niloko. Yung naging mabuting kapatid o asawa naman pero niloko. Sinaktan. Sino ang madalas na may kuman? Yung ayaw magpatawad. At sinusunod lang lahat. O sige, ayaw niya magpatawad. Sige, okay lang. Huwag nating i-pressure. Yung nagbibigay. Yung matinong magulang. Yung faithful na magulang pero niloko. Yung provider. Yung nagsusustentong anak, yung tumutulong sa kapatid, ito yung may command. Ayaw na, huwag nating i-pressure. Kasi siya yung nasaktan eh. Siya yung nagbibigay. Do you get that? Kaya hindi rin makapag-move on ng lahat. Kasi po pwede mong sabihin, kung ikaw yung may command, kung ikaw yung matino, kung ikaw yung responsable, tapos niloko ka, sinaktan ka, sinaktan ako eh. Gagawin ko ang lahat. Hindi ko kayo pababayaan. Huwag niyo lang hilingin sa akin, patawarin ko ito. Do you get that? Kasi sobra na yun eh. Sobra yung ginawa niya. Hindi naman ako nagkukulang sa inyo. Huwag yun lang hilingin, patawarin ko siya. Kasi ako'y nasaktan talaga. Masyado na. Kapatid, ito. Nang magturo sa atin ng panalangin ang Diyos na si Jesus, ang sabi niya, ganito daw ang sasabihin natin, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo rin kami sa aming mga sala. God could be like, bibigyan ko na lang kayo ng pagkain nyo araw-araw, pero yung patawarin ko kayo araw-araw, ay, that's too much to ask. Kapatid, kaya ko sinasabing when we forgive, mas nagiging malapit tayo sa Diyos. Mas nagiging tulad tayo ng Diyos. Kasi binibigay mo lahat-lahat. And I assure you, it will be very pleasing to God. Kasi yun ang sukatan talaga ng lahat. It will be very pleasing sa alam sa mga taong nakakaalam ng iyong hirap. Kasi alam nila, si mama nagpatawad, si kuya, si ate nagpatawad. Hindi para sa kanya ito, kundi para sa aming lahat. They will be very proud. Ito sana ang hilingin nating biyaya. Kasi pwede namang we just go on and live with it and die with it. Pero kung gusto mong mas madagdagan pa yung mga blessing, forgive. Forgive. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na yan. Nakakita ka na ba ng boksingerong matapos ma-knockdown, hindi na tumayo? Hindi na bumangon? Walang ganon. Kung merong ganon, iba na yon. Patay na yon. Delikado na yon. Lahat ng boksingero, kahit ma-knockdown, tumatayo para makabawi. Hindi man sa boxing muli kapag nabilangan na, kundi sa ibang bagay sapagkat alam niya, tatayo at tatayo siya. Hindi lang boxing ang buhay. Marami pang mga laban na kung dapat pagtagumpayan at pwedeng mapaglabanan, mapagtagumpayan sa aking buhay. Ganon din sa buhay. Kung ma-knockdown ka, niloko ka, hindi lang yan ang buhay. May sakit ka, hindi lang yan ang buhay. Hindi nag-boom yung negosyo, yun lang ba ang negosyo? Hindi ka napasok sa trabaho, yun lang po ba ang trabaho? Yan lang bang taong yan ang makapagpapasaya sa'yo? At hayaan mong uminog dyan ang mundo mo sa pagkatalo at pagkabigo sa problemang naranasan mo? Amon, na-knockdown ka, do not stay down. Laban! Father, kana-knockdown ko lang, kadadapa ko lang, parang walang katapusan, tapos patuloy ang paglaban. Parang hindi ko na mayaayos ang lahat ng ito. Sino ba nagsabi sa'yo, lahat ay tapusin mo, lahat ayusin mo? Masyado ka lang nabibigatan kasi iniisip mo na yung 10 years from now, 5 years from now, iniisip mo na agad, dapat magkaganito, dapat maayos to, dapat maayos yon. One at a time. Kung ano lang muna yung kaya mo. Sapagkat ang Diyos, ang siyang magpupuno ng kakulangan mo. Siya ang aayos. Siya ang magtatapos ng lahat.
Basta huwag kang mag-give up. Kaya huwag mong isipin, paano mo maayos? Paano mo matatapos? Bahala ang Diyos. Basta, gawa ka ng karampatang pagkilos. Do not give up. Magsikap ka pa rin kung ano lang yung kaya mo. Ano ang laban mo ngayon? Laban ng kalusugan mo? Gusto mong gumaling? Sa palagay mo, ayaw kang gumaling ng Diyos? Meron bang magulang na nakatitiis sa anak na naghihirap? Na ayaw gumaling ang anak? Sige nga. Gusto mong magkasundo muli kayong mag-asawa? Okay? Meron bang Diyos na ayaw magkasundo ang mag-asawa? Siya ang nagpag-isa sa inyong dalawa? Gusto mo na magbuo ang pamilya mo? Siyempre, mas lalong gusto ng Diyos. Gusto mong masolve ang problema mo, makapagbago ka ng buhay, magbago yung mahal mo, mas lalong gusto ng Diyos. Kaya kung yan ay iniisip mong laban mo, ang isipin mo, mas laban ng Diyos ito. Kaya hindi imposible ang himala at milagro. Ang hindi mo kayang gawin, ang Diyos ang gagawa para sa iyo. Do not give up. Para may mangyari pa ring milagro, may himala pa ring maganap. Walang mangyayari kung lahat kayo mag-give up. Dapat may lumaban. Huwag mong kalituhan yung pagkapagod mo at huwag mong isipin na wala ng pag-asa mo. Habang may buhay, may pag-asa, buhay ka pa, may pag-asa ka pa, napapagod ka lang. Sapagkat yun ang ginagawa sa iyo ng demonyo eh. The devil knows he cannot take you out. Hindi kanya kayang patayin. Bakit? Hindi naman siya nagbigay ng buhay mo eh. Unless isuko mo ang buhay mo sa kanya. The devil knows very well he cannot take you out. Kaya ang ginagawa niya, he is wearing you out. Pinapagod ka niya. Para mawalan ka ng pag-asa. Ano ang sabi ng Panginoon? For those who are tired and weary, come to me. I will give you rest. Alam ng Panginoon mapapagod ka. Alam niya. Kaya yung demonyo, inuunahan na niya. Pag napagod ka, huwag kang lalapit sa demonyo. Mas lalo kang mawawala ng pag-asa, diskarte sa buhay. Lumapit ka sa akin. Bibigyan kita ng kapahinga sapagkat maginhawang dalhin ang aking pasanin. Father, teka. Sabi mo, bibigyan niya ako ng pahinga. Bakit bibigyan niya pa rin ako ng pasanin? Ganito. Ang pasaning ibibigay niya ay mas kaya mo sapagkat kasama na siya sa pagbubuhat nito. Alam po ninyo yung pamatok na nilalagay dito sa batok ng isang animal, halimbawa baka o kalabaw o asno, nasanay tayo dito sa Pilipinas na isa lang nakalagay, di ba? Isang hayop lang, nakalagay isang pamatok lang. Sa mga Israelita, si Jesus ay isang Hudyo. Dalawa yan. Dalawang animals yung nagdadala. So magkahugpong na dalawang pamatok. So in essence, sinasabi ng Panginoon, ito ang pamatok na ibibigay ko sa iyo. Karpintero ko, ako ang gumawa nito. Isang batok sa batok mo, isang pamatok, yung isang pamatok sa akin. At dahil mas malakas, mas makapangyarihan ako sa iyo, ako ang mas magdadala ng problemang ito. Basta, lumakad ka para madala kita sa pangarap ko para sa iyo. Yun lang. Yun lang hinihingi sa atin ng Diyos. Do not give up. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Lagi kong sinasabi, hindi ka buhay ngayon kung wala nang magandang balakin para sa iyo ang Panginoon. Lalong-lalo na when it concerns your family. Sa mga nagpapapray over, magka-asawa pa kahit may edad na. Sa mga nagpapapray over na magkapera. Sa mga nagpapapray over na sana matanggap sa ganitong gustong trabaho, mag-boom yung negosyo. Medyo hindi pa ako sigurado eh. Kaya yun ang sinasabi ko, matupad nawa ng Diyos ang maganda niyang pangarap para sa iyo. Hindi ko sigurado na yung pangarap mong negosyo, pangarap mong trabaho, kung yan din ang pangarap niya para sa iyo. Pero isang bagay sigurado ko, pagdating sa pamilya, pagdating sa pagbabago, pagdating sa pagbabago ng mahal mo, pagdating sa pagkakasundo ng mga anak mo, pagdating sa pagnanais mong maayos ang pamilya mo, yun, sigurado ako, pangarap niya yun para sa iyo. Di ba, yan ang pangarap natin lahat? Hindi naman ng mga material na bagay kundi ang maayos na pamilya at mga mahal sa buhay. Darating at darating tayo sa mga problema concerning our family. Pag dumating yan, isipin mo yung sermon na ito, ha? Kasama mo ang Diyos na nangangarap na iayos ang problema na yan. Basahin po ninyo yung sinasabi sa Psalm 23 verse 5. At maliwanag ang sasabihin doon. In front of my enemies, in the presence of my enemies, the Lord will prepare a table for me.
Ipaghahanda ako ng Diyos. Yan ay simbolo ng tagumpay sa harap ng aking mga kaaway. Di po ba? Kung meron mang napakasarap na tagumpay, ay yan ay sa harap ng mga tao na sa'yo'y umaaway o ng mga problema mo sa buhay. Wala nang masasarap ang tagumpay kung sa kabila ng lahat ng nangyayari sa'yo, sa tulong ng Panginoon ay napagtagumpayan mo ito. Take note, hindi sinasabi ng Salmo, kinakailangan mo nang wala ang kaaway. Kinakailangan mo nang walang problema sa buhay. And then God will prepare a table for us. No! Yes, may blessing kapag walang problema. Blessing yan. Pero wag natin kakalimutan that even in the midst of sufferings and problems, God can still and will still even more bless us. Sa katunayan, doon niya mas naipaparamdam ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagmamahal, when everything is not okay in our life. Kapatid, hindi mo kinakailangang i-edit ang buhay mo. Hindi mo kinakailangang sabihin sa sarili mo, wala akong problema, kung sa totoo lang, ang dami talaga. Hindi mo kinakailangan sabihin sa sarili mo, masaya ako, kung sa totoo lang, nalulungkot ka at nanghihina ka na. Pero, kung si Kristo talaga ay nasa buhay mo at ang buhay mo ay nasa mga kamay ni Kristo, kapatid, sa kabila ng lahat ng ito, pwede mo pa rin ma-feel, you'll emerge victorious at panalo sa kabila ng lahat ng ito. Maayos din ito, malalampasan ko rin ito. Iba ang pag-asa ng tao na nasa mga kamay ni Kristo. Kagabi nga po, nung magpe-prepare ako para sa humilyang ito, nakita ko yung isang caption na may picture sa FB. Isang lalaki na may hawak ng rosaryo. Ang sabi ng caption, sino mang may hawak nito, siguradong panalo, walang talo. Maganda, pero kulang palagay ko. Kasi di ba may mga pagkakataong rosaryo ka ng rosaryo, simba ka ng simba, tapos darating na yung mga problema, feeling mo very down ka. Kaya nga susumbatan mo pa ang Diyos. Nagro-rosaryo naman ako, nagsisimba naman ako, bakit ganito? Kaya kulang yung mga ginagawa natin sa relihiyon. Kung hindi ito hahantong sa isang malalim na relasyon sa Panginoon. Tama na maghawak ng rosaryo, pero dapat mag-lead ito sa paghawak sa buhay natin ng ating Panginoong Jesucristo. Doon mas mararamdaman mo, sa kabila ng mga problema, malaki ang pag-asa. Mayorya ka, mananalo at mananalo ka. Kaya mga kapatid, isa ring dahilan kung bakit nakalambong ang mga imahe ay upang sabihin sa atin, hindi naman mahalaga kung minsan yung pagtingin natin sa Diyos. Ang mahalaga kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. You are valuable. You are the apple of the eyes of God. Mahal ka niya. Yun ang challenge. Hindi lang yung ipakita natin sa Panginoon na mahal natin siya, kundi yung maniwala ka talaga. Maramdaman mo talaga, makakumbinsi ka talaga na mahal ka niya. Yun ang mas magpapatatag sa atin sa gitna ng problema. Hindi yung pagmamahal natin sa Diyos, kundi yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Kahit na may problema ka ngayon, at kahit na walang kasiguraduhan, bukas makalawa, solve na ba yung problema? Magkakasundo na ba ang pamilya? Magbabago na ba ang anak o ang irresponsableng asawa? Magkakaanak na nga ba? Matutupad na nga ba ang hinihiling mo sa kanya? Walang kasiguraduhan yon. Kapatid, kahit na may problema ka, ilalagay mo yon. Hindi ka tulad ng iba na nagsasabing, saka lang ako magsisimba kapag wala na akong problema. Hindi ka rin nakikinig sa iba na nagsasabing, ba't ka nagsisimba? May nangyayari ba sa buhay mo? Hindi nga naman kasi ganun ang tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay yung pananampalataya nung magnanakaw na nagsabi kay Jesus, alalahanin mo ko pag naghahari ka na. Isipin ninyo, nagdurusa siya, pati si Jesus nagdurusa. Pareho silang mamamatay. Walang pinapakitang kapangyarihan si Jesus, pero naniniwala siya na hari si Jesus. Ganun ang pananampalataya. Yun ang pananampalataya na hawakan mo. Sapagkat yun ang pananampalataya na magpapanalo sa iyo. At yun ang pananampalataya na maghahatid sa atin pare-pareho sa paraiso.
Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. You don't have to be perfect. Things around you do not have to be perfect. People surrounding you do not have to be perfect for God to perfectly do His holy will in your life. You just have to trust Him. You just have to follow Him. And things, unti-unti, will be alright. So ano man ang kalalagayan mo ngayon, kapatid, ano man ang sitwasyon mo ngayon, sino man ang tao sa paligid mo ngayon, ano man ang nararanasan mo ngayon, ikaw ay nasa sitwasyon na pwedeng-pwede kang katagpuin at tulungan gawa ng milagro sa buhay mo ng ating Panginoon. Remember, nag-ahayuma lamang ng lambat ang mga alagad nang tawagin sila ng Diyos, ng Panginoon. Nag-iigib lamang ng tubig yung babaeng Samaritana nang baguhin ni Kristo ang buhay niya. Nagkakasala pa nga si Mateo bilang isang publikano. Ginagawa ang kanyang trabaho nang biglang tawagin siya ni Kristo. And so God will meet us where we are. Yang tatlong yan, ilan lang sa halimbawa yang nalagyes sa Diyos. They followed Him. They trusted Him. And then miracles, boom, happened to them. So kahit sino, kahit ano, pwedeng gawa ng Panginoon ng milagro. You may be thinking, lalong-lalo na kung sadsad ka na ngayon sa suliranin, Father, again, that's too good to be true. Hindi na para sa akin yan, siguro para sa katabi ko. Kasi ala na, wasak na ako, baon na ako sa utang ko, lugmok na ako sa bisyo ko, wasak na ang pamilya ko, parang wala nga ang magmamahal sa akin eh. Wala nang tumitingin sa akin, wala nang nagpapahalaga, hanggang dito na lamang ako. Wala nang mararating ang buhay ko. Okay? Pero ito ang sasabihin ko sa iyo. Kung naayos ng Diyos ang mundong ito, out of nothing, nang wala siyang pinasimulan, nang walang tulong ng kahit sino, kahit ano, kapatid, mas kayang-kaya niyang ayusin ang buhay mo, lalong-lalo na kung may pasisimulan siya kahit papaano. At yan ay ang pananampalataya mo. Give God something to work with. Give God something to put on His finger. Give God something to start with. Your faith. Kapatid, ang dami nang nangyaring milagro sa buhay mo. Look back, try to look back. Yung mga milagro ngayon, in fact, yung simpleng pagising mo, kaninang umaga, yung bukas, may negosyo ka pa rin, may trabaho ka pa rin. Ang dami mo ng problemang nalampasan. Lahat ng yan ay mga milagro. Hindi mo hiningi yan. Hindi ka conscious dyan. Hindi ka aware dyan. Kusang ibinigay ng Diyos sa'yo at patuloy na binibigay ng Diyos sa'yo mga milagrong yan. Hindi mo alam. Yun pa kayang milagro na conscious ka. Yun pa kayang milagro na buong puso mong hihilingin sa Kanya. Pagalingin mo ako. Iayos mo ang buhay ko. Gusto ko nang makalipas ang problemang ito. Yun pa kaya ang hindi niya ibigay sa'yo. Lalong-lalo na kung solid ang pananampalataya mo. At tulad ng sabi ko noong nakaraang linggo, sana hindi nyo nakalimutan ito. Kahit gaano kaliit ang pananampalataya mo, wala ng lahat, wag lang yan. Kasi yan ang pagsisimula ng Panginoon ng marami pang mga himala at magandang mangyayari sa iyong buhay. Let us open our eyes. Things are not always according to our control. Things will not always turn out according to what we want. Kahit nag-iingat ka, kahit nagsisikap ka, may mangyayari pa rin aberya. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito na hindi perpekto. Pero nandun yung thrill na dahil magpapakabuting tao ako, alam ko na kahit pangit pa, may pangit pang mangyari sa buhay ko, pwedeng gamitin ito ni Lord upang magdulot din ng kabutihan sa buhay ko. Nandun yung thrill. Hindi ko nga po alam kung bakit nandun din yung thrill sa paggawa ng masama eh. Ito nga daw ang nagiging dahilan kung bakit ang tao nasasadlak sa masama. Kasi nandun yung thrill eh. Nandun yung thrill sa pangangalo niya. Nandun yung thrill sa pagnanakaw. Nandun yung thrill sa hindi pagsasabi ng totoo. Nasaan yung thrill doon? Yung thrill na hindi ka nahuli? Come on! Nandun lang yung thrill habang hindi ka nahuli. Pero tandaan mo, ang anumang pangit na ginagawa mo, pangit din ang kahinat na nito.
Kaya yung thrill na binibigay sa iyo ng demonyo, panluloko lamang yon upang mas lalo kang malugmok sa pagkakasala mo. So wake up! Ang tunay na thrill ay yung pananatili at laging paggawa ng mabuti. Yung thrill na anuman ang mangyari sa buhay ko, I know that I am safe. I know I will be okay sapagkat God will be with me along the way and He will handle me with so much love and care. Hindi natin alam ang mangyayari sa kinabukasan, pero ibigay natin ang ating buhay sa Diyos na po pwedeng kontrolin ng lahat para sa ating kabutihan. Ang payo ko, let us replace yung takot natin with thrill and excitement. Let us be more thrilled, more excited than frightened. Paano mangyayari yan? We commit ourselves to God. Lord, magpapakabuti na po talaga ako. Pipilitin talagang yung mabuti na. Yung mga masama na nagagawa ko, hindi ko na talaga gagawin. Mas magiging caring, mas magiging loving ako, mas magiging thoughtful ako, mas magiging helpful ako. I'll stay away from those people and from those things na alam kong nagkakasala ako. Talagang pipilitin ko. Magpapakabuting tao na ako. Mananatili na ako sa mabuti. Ibibigay ko na sa iyo ng buong buo ang aking sarili. Yun. Kapag ganon ang commitment natin and we really mean it, we will really do it, magkaroon naman tayo ng takot, konti na lang yan. Konti na lang. Sapagkat mapapalitan niya ng kumpiyansa, ang Diyos ang bahala sa buhay ko. Every day, kung yan ang gagawin natin, our mantra will be, ako'y magpapakabuti, ang Diyos na ang bahala sa kung ano ang pwedeng mangyari. Yun naman talaga ang dapat nating maging attitude eh. I will do my part, I will do my best, and God will take care of the rest. Ako'y magpapakabuti, I'll trust in God, that is our responsibility. Now, as regards the outcome kung ano pwedeng mangyayari, that is already God's responsibility. Na alam naman natin, will always turn out mabuti sa huli. With that, we will be more stress-free, worry-free, and if ever may pangit na mangyari, rest assured, we will have our own transfiguration story. Ano yung transfiguration story? Yung story ng buhay natin na nagpakabuti, nagsikap, yes, nasaktan, yes, nahirapan, pero naging matagumpay sa huli. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa misang ito. Amen. Ilalagay ka ng Panginoon sa sitwasyon kung saan mas lalo ka pa niyang ibe-bless. Basta, naging karapat-dapat ka sa mga naunang blessings niya. At tulad nung may minisahan ako kagabi, 90 plus years old na si nanay. Maaga siyang nabiyuda. Tinaguyod niya ang lahat. Marami silang mga anak mag-asawa. And accomplished na lahat sila. Mga anak niya kakatuwa. Sabi ko dun sa misa ko, pasalamatan niyo ang Diyos dahil blessed kayo. Pero pasalamatan niyo rin ang nanay niyo sapagkat dahil sa kanya, yung mga blessings ng Diyos na doble, na triple, dumami ng dumami dahil naging tapat na katiwala ang nanay ninyo para sa pamilya ninyo. Ipinagkatiwala kayo ng Diyos sa Kanya, naging mabuti siyang asawa at ina. Kaya dumami yung biyaya ninyo. Hindi nyo maaabot. Yung naabot nyo ngayon, kundi dahil sa nanay ninyo. Yes! Blessing yan ng Panginoon. Pero kung wala ang nanay ninyo, hindi mo mas ma-enjoy yan ngayon. Kaya kapatid, blessed man ang pamilya mo ngayon, ano man ang problema, yan ay dahil sa Panginoon. Pero yan din ay dahil sa iyong partisipasyon. Kaya, kahit feeling mo ikaw na lang lagi ang nagdadala, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi ikaw talaga yung sikreto kung bakit yung biyaya dumadaloy mula sa Kanya at napupunta, nagsasanga-sanga sa iyong pamilya. Paano na lamang sila kung bibigay ka? Ha? So, isipin po natin yun, ha? Na yung mga blessings na nare-receive natin,
ito ay jumping board pa for more blessings. Provided, maging katiwa-tiwala tayo, mas maging mabuti tayo, mas isipin natin ng ating kapwa-tao, ang ating pamilya, mas maging matyaga, mas maging mas maging mapagmahal tayo. Mas lalo pa yung mga blessings na yan, maniwala ka. Tama! Ang blessings naman ay walang kondisyon. Pwede naman tayong bigyan ng blessing ng Panginoon nang walang man's participation. Pero doon mas nagmumultiply yung blessing na yun. May mga blessings kasi ang Panginoon na hindi niya ibibigay sa iyo hanggat hindi ka pa handa dito. Ikaw ba na magulang, magbibigay ka ng tunay na kotse sa anak mo? Kung 12 years old pa lang ito, adik ka? Siyempre, dapat mag-mature muna siya, di ba? Magsanay muna. Ganun ang Diyos. Ganun ang Diyos. Mas marami siyang blessings na ibibigay, provided na ready na tayo. Yes, I know this somehow sounds not so great. Halimbawa, sa mga taong ready na, sa mga biyaya na hinihiling nila, pero hanggang ngayon hindi pa rin nila makuha. Halimbawa, yung biyaya ng anak. Lord, tagal na po namin walang anak. Kahit isa lang po sana, Lord. Kahit isa lang. Please lang. Halimbawa, yung biyaya ng kalusugan, Lord, gumaling na po sa anak ko, yung mahal ko para maayos ko na yung pamilya ko, magawa ko na yung mga gagawin ko. Lord, ready na ako para sa biyaya na ito. O kaya yung biyaya ng asawa, Lord, ano ba bang ire-ready ko? 45 na ako. Mahirap yun. Yung readiness, nandun eh. Bakit wala pang blessing? Bakit wala pang grace? Kapatid, ang dasal ko, makuha mo pa rin yung mga grace na yan. Yung mga gusto mong yan. Pero hindi man. Tandaan mo, ang mga blessings ay hindi lang mga yan. Tandaan mo, ang Diyos din ay madiskarte, maparaan sa mga blessings na sa atin ay Kanyang inilalaan. Hindi ka man niya mapagbigyan sa isa o dalawang blessing, babawi siya sa ibang mga blessings. And more than all these blessings, sana ang masilingin natin ay ang Kanyang abiding presence na maramdaman natin. Hindi lamang yung mga biyaya na ating hinihiling, kundi siya na source of all these blessings. At mangyayari yon kung kahit wala tayong hihilingin, magdarasal at magsisimba pa rin. Mangyayari yon, lalong-lalo na kung kahit hindi pa rin natin nakukuha, matagal na ang ating hinihiling, tayo ay magdarasal, magsisimba at sasampalataya pa rin. Kasi doon, pinapakita mo na sa Kanya eh. Mahalaga yung mga hinihiling ko, pero mas mahalaga na maramdaman kita, Lord, dito. Napakahalaga nun! Kasi darating yung pagkakataon, ano man ang mga blessings natin sa buhay, iiwan natin lahat niyan. Kapag nasa bani ka ng karamdaman, makikita mo ang pinakamahalaga. Hindi ang lahat ng ito, kundi ang source ng lahat ng ito, si Kristo, dapat nasa puso ko. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Sabi nga po ng isang quote, every day may not be good, but there is something good in every day. Po pwedeng hindi laging maganda araw-araw, pero sa loob ng isang araw, siguradong may magandang biyaya ang Diyos sa ating buhay. Kayo po ba, kagabi, nakapagdasal ng ganito, Lord, sana po bukas, buhay pa ako. I don't know with you, pero ako, salamat Lord, hindi ako nakapagdasal. Pero hanggang ngayon, buhay ako. Hindi ko na ipagdasal na sana hanggang ngayon, pari ako. Hindi mo na ipagdasal na sana hanggang ngayon, kapiling mo ang mga mahal mo. Hindi mo na ipagdadasal araw-araw na sana may negosyo ka pa rin, may trabaho ka pa rin. Pero ano? Itong mga hindi mo ipinagdarasal na ito, na patuloy na binibigay ng Panginoon sa iyo, isipin mo, hindi ba mas mahalagang dihamak ang lahat ng ito kaysa mga blessing na hinihingi mo, pero hindi mo pa nakukuha sa buhay? Ang nakikita mo ay ang traffic. Hindi mo man nakikita, may sasakyan ka, kaya nata-traffic ka. Or at least, may pamasahe ka. Ang nakikita ng mga dumadaan dito, lalong-lalo na tuwing sasapit ang linggo, yung traffic, napaka-traffic eka niyan. Dami eka kasi nagsisimba dyan. Buisit na yan. Kaya makikita mo, bubusin na yung mga sasakyan. Parang mga nagmumura sa busina.
Ang hindi nila nakikita, hindi mo nakikita. Nakatutulong yung lugar na ito para ma-inspire ang maraming tao. And for all you know, kaming mga dito nagsisimba ay nagdarasal hindi lang para sa amin, kundi para sa buong bayan. Kasama ka na hindi nagsisimba. Ang nakikita mo ay yung ang dami mong labahin. Yan, dami na namang labahin. Tambak na naman. Okay. Pero sana makita mo rin, kaya ka maraming labahin, buo ang pamilya mo. Buhay silang lahat. Wala pang nawawala at least naliligo sila. Gusto mo ba? Hindi na. Mag-amihimagsikan na. Nakikita mo ang daming hugasin, okay. Pero pwede ka naman tulungan kahit paano ng iba. Dapat ang mas makita mo, may inihahain kang pagkain. Hindi ka nagdidildil sa asin. Tama, nakikita mo na ako. Gulong-gulo na naman. Ang daming mga laruan. Ang daming mga gamit ng bata. Nakawiwindang yan talaga. Pero sana makita mo rin, ching. Di ba may mga kakilala ka? Ako may mga kakilala ko hanggang ngayon pinagdarasal ko na magkaanak na. Kasi yung mga binili nilang gamit para sa mga anak sana nila, yung mga binili nilang laruan, pinagmamasdan na lamang nila, hindi magulo kasi wala silang anak kahit isa. Kagabi mayroon akong kausap. May sakit siya, stage 4 cancer. Malamang nanonood siya. I love you po, ate. Ang gustong-gusto kong sinabi niya, Father, nakahanda na naman ako. At kahit minsan, hindi ko kinuwestiyon ang Diyos kung bakit ganito ang sakit ko. Hindi ko siya kinuwestiyon. Bakit ako? Sa loob-loob ko, ano gusto mo ako? Pero hindi niya sinabi yun. Hindi nga niya kinukwestiyon ang Panginoon. Ang sabi ko sa kanya, ate, yan palang malaki ng biyaya. Akala mo lang ikaw yung sumasampalataya sa Kanya. Akala mo lang ikaw yung nakakapit sa Kanya. Ang hindi mo alam, siyang nakakapit sa iyo. Hawak-hawak ka niya na para pang sinasabi niya sa iyo, huwag kang magtatampo ha. May mga mas maganda pa akong plano para sa iyo. Kapit lang, balang araw maintindihan mo. Blessing you! Blessing you! Sapagkat ang pinakamatindi na po pwedeng mangyari sa atin ay hindi yung magkasakit tayo, hindi yung mamatay tayo, kundi yung magtampo tayo at malayo tayo sa Panginoon. Yun! Ang pinakamatindi na po pwedeng mangyari sa atin. At tandaan natin ang blessing na po pwedeng mangyari sa atin. Ang pinakamaganda ay yung maramdaman mo habang ikaw'y nabubuhay dito sa mundo. Ano man ang mangyari sa buhay mo, ang Diyos ay kasama mo. Hindi naman niya ipinangako talaga na mawawala ang lahat ng ating mga problema. Ang ipinangako niya, ikaw ay sasamahan ko. Kaya't kapag yan ay nararamdaman mo, yun ang blessing sa buhay mo. Hindi yung wala kang problema, kundi yung kahit wala kang problema o may problema ka, ramdam mo, kasama mo siya. And ultimately, ang pinakamahalagang blessing ay yung tayo ay kanyang makasama. Kaya kung ano man yung hinihiling mo na makakaapekto sa layunin niya, na ikaw ay makasama niya sa langit, kung yun ay makapagpapalayo sa iyo sa Kanya, hindi niya ibibigay yun. In the same vein of thought, na kahit yung problema na alam niya na kapag nangyari sa buhay mo ay mas mapapalapit ka sa Kanya, ihalaw niya. Kasi more than the blessing and even, lalo na, more than the suffering, ultimately, ang gusto ng Diyos, ikaw ay Kanyang makapiling. Pagpunta natin ng langit, lahat ng yan ay maintindihan natin. Pagpunta natin ng langit at sabihin natin, ay tama. Sulit. Ay, dapat pala dati na ako namatay eh. Totoo. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa ating first reading, ano man ang blessing na ibinigay ko noon sa pamamagitan ni Aaron, ibibigay ko sa iyo ngayon. Ano ang sabi niya? I will bless you and keep you. Pero parang sinasabi sa atin ng Panginoon, like Mary, also keep me sa puso mo. Yung alaala ng mga blessings ko, lagi mong isipin sa puso at buhay mo. Napanood ko eksena, Superman series o kaya pelikula. May nagliliyab na building, hanggang tupok na tupok. Eh merong isang lalaki na kinakailangan iligtas. Si Superman, bilis. Kinuha niya yung lalaki, nilipad niya. He flew him out of the burning building. Yay! Ligtas na.
Kaya lang ang Superman, hindi nagtigil sa kakalipad. Lipad ng lipad. Hanggang sa outer space na. Kaya makikita mo yung eksena nung iniligtas yung lalaki from the burning building, masaya, ay, salamat. Pero nung umangat, nasa Pluto na yata. Sabi nung lalaki, teka, iniligtas ako mula sa nag-aapoy na building ngayon. Papatayin ako sa kaba dito. Nang ma-sense ito ni Superman, sabi ni Superman sa kanya, what makes you think na ako na nagligtas sa iyo kanina ang magbabagsak sa iyo ngayon? What makes you think na iniligtas kita para lamang ngayon ay ipahama kita? Kapatid, fiction lang yon. Ang totoong Superman natin ay ang ating super na Panginoon. Ang dami nating pinagdaanan, tinulungan kita, ang daming problema, naisalba. Nagkaroon pa ng pandemya, hanggang ngayon may pandemya, tinulungan kita. What makes you think na sinamahan kita hanggang ngayon, iiwan kita pagdating ng, no, hindi ako ganon. Hindi ganon ang Panginoon. Yun sana mga kapatid ang ating makita, ha?